So my previous video about throwing money when you rent got a lot of reaction. Medyo heated yung discussion ng kung anong mas maganda, mag-rent or mag-own. And I'm here to say na walang mas maganda doon. Pareho lang sila. Because it all depends on your situation, sa kung anong season of your life ka na, if you have a family to grow, if you're single, if you have a partner, if you're childless. So, madami siyang factor. There's not a correct answer or there's a correct argument on renting versus owning, to be honest. But anyway, I have a few pointers I wanna share. So, yung parang advantage ng renting or buying. So, when you rent, you actually get the flexibility. But when you buy, you get the stability. Flexibility kasi kapag nagre-rent ka and you got like a job opportunity to a different province or a different country, you can just pack and move. And it's also flexible kasi kung hindi ka naman tied down sa area na yon, you can like travel the world. And you will not worry about housing cost, diba? Kasi wala kang mortgage na binabayaran. But for homeowners na ang hinahanap ay stability, not flexibility, ito yung mga gusto magkaroon ng property sa area na yon kasi doon nila i-grow yung family nila. Magkakaroon sila ng circle of friends, syempre mga family na din sa area na yon. You want to feel that sense of security, kumbaga. And as long as you pay your mortgage, hindi ka papalayasin. So, walang landlord na basta-basta na lang mag-iisip na, lumayas ka na kasi bibenta ko yung bahay. So, walang ganon. Tapos isa pang ayoko pag nung nag-rent kami, yung parang scheduled check nung apartment. So, bibigyan ka lang ng letter, sasabihin, sa time na to, tas sa day na to, i-inspect namin yung apartment. Not sure if this is true for everyone, but in our old apartment, merong ganun. So, nainis lang ako na parang may ibang tao na papasok sa space mo just to do that. Sa home ownership, syempre, walang ganun. Ikaw lang kasi that's your own na. Second one, medyo heated din ang parang discussion sa investment kasi yung return down ng bahay. Ang makukuha mo sa bahay or owning is the equity. Kasi habang nagbabayad ka, meron nga namang natitira or nalalagay doon sa equity mo. Pero sa mga renters, kung mas mababa naman yung cost, ang makukuha nila ay yung options na pwede nilang ilagay yung pera sa ibang investment. Invest in the S&P 500, kumbaga. O kaya sa mga startup. Or mag-start ng business ikaw mismo kasi meron kang extra na pera na hindi napupunta sa housing cost. Both renting and owning has opportunity cost. Sa renting, ang opportunity cost mo ay, ito yung mga pinaglalaban ng marami na sayang kasi yung pera na binabayad mo, sana naging sayo na through equity. Yun daw yung opportunity cost ng renting. But then, ang opportunity cost naman ng home ownership ay, di ba nagbabayad ka rin naman ng interest? Tapon din yun kung tutuusin. Imbis na nalagay mo siya sa ibang investment, biligay mo siya sa bangko. So, kung may debate na at least nagkakaroon ako ng equity dahil akin yung bahay, well, sa renters, kung mas malaki naman yung income nila na pwede nilang i-invest sa iba, mas mag-grow nila yung pera nila kaysa sa'yo na nagsisit lang yung pera mo sa equity. Sa maintenance tayo, kapag renter ka, tatawagan mo lang yung landlord. Sira yung ganito, pakigawa yung ganito. So, medyo stress-free yun. Pero pag owner ka, ikaw gagawa lahat nun. Kaso kapag renter ka, medyo limited ka rin. Hindi mo ma-renovate yung place mo, hindi mo magawa or ma-decorate ng gusto mo. As I remember when we rent, nung umalis kami, hinahanap pala talaga yung mga butas sa wall, tas i-charge sa'yo. Pero kapag homeowner ka, magagawa mo lahat ng gusto mo. So, if you can see, mag-rent ka man or mag-own ka man, marami kang advantages and disadvantages. Ang gusto ko lang sabihin ay, if it works for you to be a homeowner, you can afford it, and you can take it, you can manage it, then buy a house. If this is something na sa tingin mo ay hindi para sa'yo kasi medyo ayaw mo nang natatali ka sa isang lugar, then you can rent. Kasi lahat naman yan ay choice lang natin. So, wag mong sabihin na mali yung isa,
dahil hindi nag-work for you yung nag-work sa kanya.